is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sakto, sanlinggo, mula nang magkaputukan sa Senado. Kumpirmado ng magkasamang umalis doon sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Kita sa CCTV footage ng Senado ang pagsakay nila sa isang puting SUV. Madaling araw, matapos ang gulo. Yan din ang puting sasakyan na nakuhanan ng GMA News na palabas ng Senate parking noon na kalaunay kinumpirma ni Padilla na pagmamay-ari niya. Nakatutok si June Federacion. Inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktwal na pag-alis si Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. At sa video, makikitang kasama niya si Senador Robin Padilla. Kuha rin ang pagsakay nila sa iisang sasakyan paalis ng Senado. Kuha ito sa basement ng Senado patungo sa parking area, pasado alas 2 ng madaling araw. Ang nasabing puting SUV, nakuna noon ng GMA News na paalis ng parking area ng ganung oras. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na sina Senador De La Rosa at Padilla ang nasa footage. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Ang babaeng nakakap sa video, makikitang may dalang protective vest. Ito na ang huling sandali na nakita si De La Rosa sa Senado matapos ang putukan noong gabi ng May 13 sa harap ng warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Tipid sa pagsasalita ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG tungkol sa CCTV ng pagtakas umano ng dati nilang Chief PNP. Pero alam daw nila kung saan dumiretso ang SUV matapos lumabas ng Senado. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Sa nauna niyang pahayag sa 24 Oras, aminado si Padilla na sa kanya ang puting SUV na nakuna ng GMA News. Pero iniwasan niya ang tanong kung sa SUV niya sumakay si De La Rosa noong mga oras na yun. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa nung nakuna niyan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Hinihinga namin ngayon ang bagong pahayag si Senador Padilla. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bigong makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema si Senador Bato de la Rosa. Sa inilabas na desisyon, tinanggihan ng Supreme Court ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Ang ibig sabihin ng desisyong ito sa paghahain ng ICC arrest warrant kay de la Rosa sa pagtutok na ito ni Mari Zumali. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilin ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Sa botong 951, tinanggihan ng mga maestrado ang hinihingi niyang temporary restraining order o agarang pagpigil sa pag-aresto. Hindi rin binigay ng Korte ang hinihingi niyang status quo ante order na huwag baguhin ang sitwasyon bago naganap ang pinagtatalunang issue habang wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court. Ang petisyon ni De La Rosa isinumite ng senador matapos malamang merong warrant of arrest para sa kanya na inilabas ng International Criminal Court para sa crimes against humanity of murder bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas.
Tinanong namin ng isang legal expert kung sa desisyon ng korte ay pwede na ba siyang arestuhin ng mga otoridad. So, ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Maaari na rin bang isuko ng gobyerno si De La Rosa sa ICC? Yes. Isa yung posibilidad. No? Kung hindi talaga mag-i-issue yung PRO ng Korte Suprema at yung executive department natin ay ipagpipilit yung posisyon na pwede nilang i-surrender si Senator Bato under RA 9851, then yun yung consequence ng pagbabasura ng PRO. Pwede siyang i-implement under RA 9851 at hindi na ito kailangan dumaan sa isang lokal na korte. So inaantay na lang natin kung papanigan ng Korte Suprema yun ultimately dun sa pinal na desisyon niya. Hinihinga namin ang reaksyon ng mga abogado ni De La Rosa pero nauna na nilang sinabi na hindi lehitimo ang ICC warrant of arrest hanggat hindi ito kinakatigan ng isang lokal na korte. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Tugon ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa pagbasura ng Korte Suprema sa hiling nilang Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order, hindi pa raw tapos ang kaso. At maghahain sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court, sabi ng kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion. Idiniin niyang nananatili ang constitutional question kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi dumaan sa isang lokal na korte. Gayon din sa kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng International Criminal Court matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Giit niya, gagamitin ng kampo ni De La Rosa ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Patay ang isang senior citizen na sinalpok at nakaladkad pa ng pick-up sa Quezon City. Ang biktima naghihintay lang noong magbukas ang pila para sa 20 pesos na bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ito yung una niyang binangga. Duguan at nakahandusay sa gilid ng kalsada ang 73 taong gulang na lalaking ito sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Madaling araw pa lang, nakapila na siya para sana makabili ng 20 pesos na bigas. Pero bago mag alas 4 ng umaga kanina, sinalpok siya ng isang pick-up habang nasa bangketa. Mabilis yun sa sakyan. Tapos sumadsad siya dito sa nahagip na tao. Tapos pag hagip niya, 'di ba, tumalsik yung tao, gumanyan doon niya talaga ibinangga doon sa poste na yon. Dalawa ang paa niya na durog, tapos yung kamay durog din. Maraming sugat sa noo. Naisugod pa sa ospital ang biktima na nakaladkad ng ilang metro pero binawian din ng buhay kalaunan. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na galing sa Isabela ang driver ng pick-up at pauwi na sana sa Culiat, Quezon City. According sa driver po, may iniwasan siyang motorsiklo na tumawid sa lugar. Pero iniimbestigahan pa po natin yon. After niyang mabangga yung biktima, nagtuloy-tuloy yung driver sumampa sa gutter, sir. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang 47 taong gulang na driver ng pick-up na tumangging magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Handa namang tulungan ng biktima ng Department of Agriculture o DA. Sa bahaging ito, pumipila yung mga nais bumili ng 20 bigas sa ilalim ng P20 program ng pamahalaan. Matatagpuan ito sa labas ng compound ng Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. Pero hindi pa agad nakakapasok ang mga mamimili dahil alas 6 na umaga pa silang pinapayagan makapasok sa compound. Ito kasi ang oras na nagbubukas na ang Kadiwa Center dito. Samantala, yung senior citizen naman sinasabing nakaupo sa bahaging ito nang mangyari ang aksidente. Medyo delikado din, ma'am, kasi ilan doon minasagasaan dyan motor sa taxi driver. Nagbanggaan po dyan. Medyo nakakatakot din, ma'am. Kaya lang, ba't nandito pa rin kayo? Okay na, ma'am, kasi kailangan talaga, ma'am, para kumita, ma'am. Natatakot po ako, lalo pa ko yung ang lakas-lakas magpatakbo. Ay, nagninervyos po ako. Tinitiis ko yung pagpila rito sa bigas para
mababas-babasan yung aking budget. Hirap na talaga ako. Kaya tinitiis ko lang yung pila rito. Kaya pinag-aaralan na ng Department of Agriculture kung paano magiging mas ligtas sa mga mamimiling nag-aabang para bumili ng 20 pesos na bigas. Bukod pa yan sa pagpapatupad ng online appointment system para maiwasan ang mahabang pila lalo kung madaling araw. Aside pa po dun sa pagpapalakas pa natin ng police visibility and of course yung sa security po natin, balak po namin maglagay po ng designated area doon sa bahay para po kahit madaling araw mapapasok po natin at kumbaga hindi po sila nandun sa may sidewalk. Kung tutuusin mo nga po, dapat wala pong tao doon. Dinaragsa ang pila sa gitna ng mahal na bigas. Base sa monitoring ng DA, umaabot ng 60 pesos ang presyo ng local rice hanggang 65 naman sa imported rice. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Dahil naisilbi na ang writ of summons o yung pagpapatawag ng Senate Impeachment Court, gumugulong na ang 10 araw na palugit para magbigay tugon si Vice President Sara Duterte sa mga kinakaharap niyang reklamo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bandang alas 10 ng umaga, umalis sa Senado ang van na ito, dala ang summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Wala pang isang oras, naihatid na ito sa Office of the Vice President. Alinsunod sa Senate Rules on Impeachment, binigyan din ang Vice ng kopya ng Articles of Impeachment na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa staff ng Senado, walang naging aberya sa pagsisilbi nila ng summons o dokumentong nagpapatawag sa bise. Nabigay na po, smooth naman, maayos, may tumanggap. Simula na rin ang 10 araw na palugit sa bise para sumagot. Papatak dapat ang deadline sa May 30 pero Sabado ito. Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Kasunod ng pag-aabot ng summons, ang pre-trial o pagkikita ng magkabilang panig bago ang mismong trial para pag-usapan ang ilang issues na magpapabilis sa takbo ng pagdinig. Inaasahang magaganap ito sa buwan ng June. Wala namang katiyakan kung gaano katagal ang trial mismo. Ang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona halimbawa, inabot ng mahigit 5 buwan mula December 14, 2011 nang mag-convene ang impeachment court hanggang matapos ang trial noong May 29, 2012. Sa impeachment trial naman ni dating Pangulong Joseph Estrada, nag-convene ang impeachment court ng November 20, 2000 hanggang masuspend ang trial ng January 17, 2001. Napatalsik sa pwesto sa Estrada noong January 20, 2001 sa tinaguriang EDSA 2. Nauna nang sinabi ng liderato ng Senado na 27 million pesos ang budget para sa impeachment. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na kinatay o spliced ang CCTV footage na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government o DILG kahapon. Yan ay para palabasin na hindi under attack ang Senado noong Mayo 13. Nakatutok si Ian Cruz. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ang puntong ito ng Department of Interior and Local Government matapos suriin ang mga kuha ng CCTV ng Senado noong May 13. Pinalagan ni Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Giit niya, kinatay ang CCTV video na ipinakita kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. Inihahanda na umano nila ang kompletong video para patunayang under attack ang Senado noong May 13, kaya siya napilitang mag-warning shot. We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Pinabulaanan din ni Aplasca ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, mini-maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplasca ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplasca noon pa lang
na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI there. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. bunsod nga po ng nangyaring putukan dito sa Senado ay inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay Aplaska at dalawa niyang tauhan. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Hindi naman itinanggi ni Aplaska ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon nito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. We have already provided them with all of the evidence. Opo, It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Pero ngayon pa lang, lumalabas na sa investigasyon ng CIDG na lumabag sina Aplaska sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Pero base sa mga CCTV footage, ayon sa CIDG, walang ginawang unlawful aggression ng NBI para paputukan sila ng warning shot ng USAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng personnel authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplaska ang kanilang mga baril sa CIDG para isailalim sa ballistics examination. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Naiyak naman si Senadora Pia Cayetano nang sabihin ni Senadora Risa Ontiveros na parang walang nangyari matapos ang tensyonadong tagpo sa Senado noong Mayo 13. Pero paglilinaw ni Ontiveros, ang tinutukoy niya ay ang tugon ng Senado sa gulo bilang institusyon. At nakatutok si Mav Gonzalez. Isang linggo matapos magkaputukan dito sa Senado, tumayo ang ilang minority senator para paimbestigahan ang nangyari. Hirit ni Senador Risa Ontiveros, sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. pero ang pahayag ni Ontiveros, inalmahan ng isang emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Aniya, 2 pintuan lang ang pumuprotekta sa kanila mula sa putukan. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Loren Legarda si Cayetano at pati siya napaluha.
Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador na naiwan sa Senado noon. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number 1. Number 2, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng OSAA natin? Meron bang training ang members ng OSAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Mav Gonzalez, Nakatuto, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Game face on na ang mga bibida sa upcoming sports drama series sa afternoon prime na Kamao. Dream come true ito para sa lead star na si Anton Vinson, kaya kahit challenging ang role, imibigay niya ang lahat, lalo't katrabaho ang veteranong ama. Makichika kay Nelson Canas. Bata pa lang si Anton Vinson, iisa lang ang tanging pangarap niya, ang maging action star at leading man gaya ng amang si veteran action star Roy Vinson. Tila na manifest agad yan ni Anton na hindi makapaniwalang nasungkit niya ang lead role sa upcoming afternoon prime series na Kamao, kung saan gaganap siya bilang makmak. Gusto mo ba maging boksingero? Kaya pinaghirapan niya ang paghahanda in mind, body, and spirit. Pero bukod sa challenges sa role, may isa siyang kailangan pang lampasan. Was it hard living under the shadow of a famous father? Para sa akin po, minsan mahirap, pero ang dami mong kailangan ito. Alam ng mga tao na veterano talaga si Papa sa pag-acting, pag-action. Para sa akin, gusto ko talagang malaman ng mga tao na ako si Anton Vinson. Gusto kong makilala bilang ako. Kung paano siya umacting, kung paano siyang gumawa ng name sa industry. Basta I wanna be myself. Speaking of dreams, matagal nang natamasa ni Bruce Roland ang pangarap na ito. He is now set to conquer yet another dream, combining sports and being a businessman. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari si Bruce ng isang 3,000 square meter sports complex, and he's finding the balance in juggling between showbiz at pagiging negosyante. I really believe na a business can work if you're really interested in it. It's all about balance, I believe. Na ang ginagawa ko talaga, pagdating ko sa taping, it's my break from business. And when I'm at my business, it's my break from taping. Gaganap naman si Bruce bilang Lance, ang misunderstood son sa serye.
Siya ang magpapahirap sa buhay ni Makmak sa loob at sa labas ng ring. Kakapikunan ba kayo? Kasi minsan masakit yan talaga eh. There was one instance in taping na tumama yung left hand ko sa ilong ni Anton. As in, gumanon talaga. Pero nakita ko yung reaction ni Anton. Mas lalo siyang nainis at nanggigil siya, which nakatulong din sa eksena. Napag-usapan din namin yun na it's part of work. And lalong-lalo na dito dahil boxing yung ginagawa namin eh. Grabe, nung my first time reading the first week of Kamao, nagulat ako dun. Ang dami agad na pangyayari, especially with Makmak, na ang dami mga plot twists, ang dami mga magugulat ka talaga. And I'm very excited for the people to see this, which is almost May 25. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, hawak na rin ng pulisya ang umano'y leader ng grupong sangkot sa rentangay modus na una na naming iniulat dito po sa 24 oras. Hindi na itago ng mga biktima ang galit ng makaharapang suspect. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Kapal niyan. 7 million utang mo sa akin. Kahit pamalamok at brownout sa istasyon ng pulisya, magdamag na binantayan ng mga complainant ang ipinahuli nilang babae na tumangay umano sa mga pinaparenta nilang mga sasakyan. Buhay pa pala yan? Buhay pa? Ba't ka nagtatakip ng buka? Kapal ng mukha niyan. Hindi na itago ng mga biktima ang gigil nila sa suspect na si alias Berlin. Sobra ka, pinahirapan mo ako. Ano ngayon? Ano ngayon sasabihin mo? Inaaresto po namin kayo. Sa bisa ng warrant of arrest sa mga kasong may kinalaman umano sa carnapping, inaresto ng PNP Highway Patrol Group ang suspect. Pagka ikaw nanloloko, yung mukha mo sa amin. Nakaprenda. Ngayon naman, nandito na kami, ba't nagtatago ka? Siya ang itinuturong leader umano ng isang grupo na nasa likod ng umano'y rentangay modus. Actually, sir, siya po talaga yung pinaka-big star eh. Ang dami po niyang mga sasakyan na talagang dinismanta, sir. Na pinagbebenta niya po, sir, using mga fake ORCR. Parang pinapalabas niya is mga sasakyan niya yon na mga sinalo niya and then binabuy and sell niya po. Gagamitin po niya ang kanyang litrato sa mga peke pong identification card para po makapaglabas po ng mga sasakyan. Papalitan niya na lahat ng mga dokumento. Pepekiin niya even yung mga ORCR ng sasakyan and even yung identity nito pong registered owner. Una nang nahuli ang dalawa sa iba pang mga kasabwat umano ni alias Berlin na una na rin naming naipalabas dito sa 24 oras. Pagka piyansa, gagawa na naman ng paulit-ulit ng mga senaryong kagaya nito. Luckily, through certain validation and verification, nalaman din po kagad natin yung kinaroroonan na itong tao na ito. Inirereklamo rin ng mga complainant ang suspect ng iba pang kaso. Sabi ng isa, hindi raw binayaran ni alias Berlin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga mamakaling alahas, relo at signature bags na kanyang binili online. Ito rin pong individual po na ito ay involved po from many different stapa cases. Siya po ay nakakapanloko. Si Rhea naman nag-invest daw ng 150,000 pesos kay Berlin pero hindi na naibalik. Pati raw ipon niya sa bangko nilimas ng suspect. Nagbukas po kami ng online banking sa cellphone niya. Ngayon nakakuha po. Binigay ko po sa kanya yung password ko. Nung mag-withdraw po ako, wala na po yung wala nang laman. Sabi kong gano'n, di ka, sa'yo ko lang naman binigay yung password ko. Bakit nawala ang pera ko? Sabi niya, hindi niya daw alam. Ang alahera naman na si Joy, binentahan umano ng suspect ng alahas na kalaunay nadiskubre niyang gawa pala sa puwet ng baso. Paano to, be? Paano ko naman to ibebenta? Yung pera na yon, pinagkatiwala lang naman sa akin ng mga magulang ko para sa maintenance nila. Tapos ninakaw lang niya. No comment ang suspect na ngayon nasa kustodiya na ng PNP Highway Patrol Group Laguna. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nanghihinayang ang ilan sa pagputol sa mahigit 200 puno sa Quirino Highway sa Maynila para sa isang expressway project. May permit kaya yan? Nakatutok si Mark Salazar. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol hanggang matapos ang 617 trees na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources.
Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanteng puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino Highway. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda ayon sa technical team ng DENR-NCR. Nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang lunti ang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Ginaya nga ako kasi matagal kami dito dati. Dito kami nadaan, malilim. Ngayon, ewan ko ba bakit hindi nila kayang yung gaya ng ginagawa sa ibang bansa na hinuhukay. Tapos ililipat sa ibang lugar. Pero paliwanag ng DENR, may mga punong hindi na raw kayang hukayin at ilipat by earth balling. Kaya kinailangan ng putulin. Pag nag-apply po sila, pupunta po tayo sa area, ini-inspect po natin, and they base recommendation. Nga po nila, 100 will be earthballed. As we try to avoid cutting po. Ginagawa ito para bigyan daan ng Southern Access Link Expressway Project o SALEX. Halos 4 na kilometro ang haba, magkakaroon ito ng 4 na elevated lanes na daraanan ang Quirino Avenue at mga lugar malapit sa Rojas Boulevard. Inaasahang makakatulong ito sa daloy ng trapiko. Meron pong development project po, ang DOTR, it's an elevated road network po from Rojas Boulevard to Skyway, sir. Yung karugtong po yata siya sa Skyway. DOTR project po ito. Wala kami magawa sa putol na hanggat maaari sana. Hindi sana kasi maluwag naman yung space at nakakatulong talaga siya sa init or kahit papano naman nakakasilong kami sa puno. Bilang kondisyon sa tree cutting permit, inuutusan ng batas ang nagputol na magtanim ng 50,700 seedlings kapalit ng 617 trees na pinutol nila. Pero gaya ng sinasabi ng mga environmentalist, hindi kayang palitan gaano man karaming seedlings ang benepisyo na binibigay ng ngayon ng mga matatandang puno na gaya nito. In terms of carbon sequestration, these replacement seedlings will somehow at least offset some of the carbon sequestration potential of these. And in fact, sir, given na yung replacement seedling natin is times 100. So, ang challenge na lang po sa atin is we make sure na mabuhay. To which, ito po yung ginagawa natin in partnership with the local government. Ang replacement seedlings ay itatanim rin sa Maynila para mamonitor ang paglaki. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. More than a week pa lang mula nang mag-world premiere, feeling loved and appreciated na sina Dingdong Dantes and Max Collins dahil sa good feedback sa series nilang The Master Cutter. At may hint pa silang ibinigay sa mga eksenang di dapat palampasin. Makichika kay Nelson Canlas. In glam mode ang ilang kapuso at sparkle stars para sa isang private dinner. Spotted ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes, pati na sina Max Collins, Gabby Garcia at ang fresh from Spain na si Ruru Madrid. Sa panayam ng GMA News kina Dingdong at Max, ikinwento nilang sulit ang lahat ng effort na ibinibigay nila para maging mas kapanapanabik ang mga eksena sa GMA Prime series na The Master Cutter. They feel the love mula sa mga manonood na nakikita naman sa magandang viewership ng show. Well, we're extremely happy sa kanilang positive na reception dun sa program. Yes, the ratings! We're so happy about the ratings. Kaya tuloy pa rin ang taping. Yan. So, laban lang. It's getting more and more exciting as it progresses. So, I'm so excited for everyone to see the mga next na episodes. Isa raw sa napansin at nagugustuhan ng kanilang viewers ay ang mabilis yung pacing. A lot of people told me that they like it kasi na-hook sila eh. Totoo yan. As in, lalo itong mga next 2 weeks, nako po. Dito nalalabas lahat ng mga characters na hindi nila nakita in the first 2 days. Sa pagpapatuloy ng The Master Cutter, magiging mas malinaw ang mga relasyon ni Atoy. Kung kagabi na ibalik na ang imahe ni San Antonio, ano ang magiging kapalit nito kay Atoy? Alam nyo, yung exciting parts paparating pa lang. So sana patuloy kayong manood at sana patuloy kayong maligayahan doon sa ginagawa namin para sa inyo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patay matapos hatawin ng 2x2 ang isang senior citizen sa Bongabon, Nueva Ecija.
Nahuli pa kung paano siya pinagtulungang hampasin ng ilang lalaki. Duguan na ng abutan ng kanyang mga kaanak ang biktima sa kalsada. Idineklara rin siyang dead on arrival nang isugod sa ospital. Kwento ng kanyang asawa, dati nang nakaalitan ng biktima ang isa sa mga suspect, pero hindi raw nila inakalang aabot ito sa pagpatay. Sa ngayon, sinampahan na ng kaso ang dalawa sa mga suspect na naaresto, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pinaghahanap pa ang iba pang sangkot sa krimen. Talaga ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang pagturing sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI bilang pugante. Kinwestiyon din nila ang planong pag-aresto sa senador kung magtangka itong mag-abroad. At nakatutok si Marisol Abduraman. Simula nang umulis siya sa Senado, madaling araw noong Mayo 14, hindi na nakita ng publiko si Senador Bato de la Rosa. Pugante na ang bansag sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI dahil merong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na merong mga mandato de arresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Pero pag kontra ng mga abogado ni De La Rosa, paano siya magiging pugante kung walang warrant of arrest mula sa isang lokal na korte? A fugitive from justice is one who flees the jurisdiction of the Republic of the Philippines or who avoids prosecution if there is a warrant of arrest against him. Wala raw legal na basihan para tawaging wanted si De La Rosa ayon sa kanyang mga abogado. Hindi rin daw nagtatago ang senador. Ina-assert lamang daw niya ang kanyang mga karapatan. Kabilang daw riyan ang karapatang makapagbiyahe, kaya inalmahan nila ang sinabi ng Justice Department. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Punto ng kanyang mga abogado, wala namang hold departure order o HDO para kay De La Rosa. Pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases, na ang hold departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento. Nasaan na po si Senator Bato? I really do not have any idea. I can communicate only through the members of his family. Is he still in the country? I'm sure he is still in the country. That I can say with certainty because of my many discussions with him. Pero sa tanong kung paano naman ang panawagan ng pananagutan sa dating hepe ng pulisya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ng kampo ni De La Rosa, kasuhan dito ang senador. Accountability can definitely be extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, posible pa ring magpatuloy ang mga biglaang buhos ng ulan kahit mainit ang panahon. Dahil yan sa malinsangang hanging dala ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. Nandiyan pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms na posibleng magdulot ng malakas na buhos ng ulan na pwedeng tumagal ng 30 minuto hanggang 2 oras. Sa ngayon, walang namamataang bagyo sa loob ng labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero binabantayan ng pag-asa ang cloud clusters o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng PAR malapit sa Eastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, posibleng mabuo ang isang low-pressure area sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Base naman sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, asahan na ang hanggang katamtamang ulan sa Palawan, pati sa northern portion ng Carga Region sa Mindanao. Mas maraming lugar ang uulanin sa hapon, kabilang ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Southern Luzon at Western Visayas. Posible ang hanggang katamtamang ulan sa halos buong Mindanao kaya doble ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Pero huwag papakasiguro at ugaliin pa rin magdala ng payong. Isa ang patay sa panibago na namang pagguho sa isang sanitary landfill sa pagkakataong ito sa Davao City. Alauna ng hapon kanina nang biglang bumigay ang gabundok na basura mula sa likurang bahagi ng sanitary landfill sa barangay New Carmen ng lungsod.
Tila nawalis ng mga basura ang mga kabahayan. Ayon sa kaanak ng nasawi, naghahakot sila ng biik nang mangyari ang pagguho. 2 senior citizen pa ang hinahanap matapos matabunan ng kanilang bahay. May 2 ring nasugatan at isinugod sa ospital. Isa sa tinitingnang dahilan ng pagguho, ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Nag-abiso na mga otoridad sa mga nakatira malapit sa landfill na lumikas. Umabot sa mahigit 5,200,000 ang mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, 1.4 million sa mga yan ay mga bagong botante. 1.3 million naman ang mga kabataan. Sa September 14, ang Bangsamoro Parliamentary Elections, habang November 2, ang barangay at SK elections. At kapag natuloy yan, Pebrero na sa susunod na taon, muling bubuksan ang registration para sa 2028 national elections. Humingi naman ng dispensa ang COMELEC sa mga hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro dahil wala nang extension. Sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa uling araw ng isang deadline. Walang takas sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Pangasinan. Ang 2 pugante mula Amerika na sangkot umano sa pang-aabuso ng mga bata. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Ilocos Regional Office at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang property na ito sa Mangaldan, Pangasinan para kunin ang kanilang pinakapakay. Pagpasok sa loob ng bahay, you have to warrant to arrest in the United States, Florida. Let's go. Okay? You have to go with that. Arestado ang 60 anyos na Amerikano na tinakasan umano ang kanyang kaso sa Amerika. Meron kasing communication sa atin from our counterparts from US Embassy na merong isang fugitive from US Justice. Meron itong mga inabuso na minor de edad, sexual abuses, so matagal na siyang hinahanap. Ayon sa NBI at BI Fugitive Search Unit, nakapasok ang puganting Amerikano sa ating bansa nang hindi pa ito nalalabasan ng warat sa Amerika. Ongoing yung deportation procedure natin, pero aalamin din natin kung may mga kinasasangkutan siya ditong lokal na krimen bago natin siya mapabalik sa Amerika. Sa hiwalay na operasyon sa isang hotel sa Cebu City, walang kamalay-malay ang US national na ito na nakadikit na sa kanya ang mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ng mga kuha ng tiyempo. You are under arrest. Okay. You have the right to remain silent. Okay, wait, explain to me why. One moment. Wait. Let me finish, okay? Let me finish. Nag-umpisa ito dun sa information sa atin ng Homeland Security ng US kung saan sinasabing itong US national na ito ay dito nga sa atin namamalagi matapos niyang matakasan yung kaso niya sa Cambodia kung saan sinasabing may inabuso siya na 7 Cambodian na bata. Nakakulong na ang dayuhan sa Bicutan Detention Facility at sumasailalim sa deportation procedure. Wala pang pahayag ang dalawa. Isa nga to sa tinututukan ngayon natin ng mga kaso, lalong-lalo na itong mga child exploitation cases ng mga foreign nationals na nandito sa atin. Kasi nakakabahala na dito sila namamalagi at hindi malayo na makapambiktima rin sila habang nandito sila sa atin. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng National Police Commission o NAPOLCOM ang sumbong ng ilang complainant sa kaso ng missing sabongeros. May mga opisyal umano ang pulisya na nagsisilbing tulay para makausap sila ng abogado ni Atong Ang at may mga naareglo umano. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa 35 complainants mula Santa Cruz, Laguna at Batangas, 5 na lang umano sa ngayon ang nagpapakita sa hearing kaugnay ng missing sabongeros. Yan ang inilahad ng ilang complainant nang magsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM kanina. Pangamba nila, marami na sa kanila ang naareglo. Ay nag-o-offer po sa mga family ng tulong daw po, financial, sa amin. Lahat daw po pala ng family, bukod tangi lang kami ni tatay, ako tsaka si Jaja ang hindi nakakausap tungkol dun sa tulong na binibigay nila na 20,000 per
40,000 per month na binibigay ni Attorney Caroline. Inabutan umano sila ng brown envelope at sinabing tulong ito. So yung pera na inaabot ni Attorney Caroline after niyang makipag-meet, makipag-usap, lagi siyang may pa-brown envelope. Sabi niya, tas nung ayaw niya po pabuksan, sa bahay na lang daw po. Konting tulong lang yan, konting sa abala. Yun lang po yung sabi niya. Ang Attorney Caroline na tinutukoy ay si Attorney Caroline Cruz, ang legal counsel ni Atong Ang. Hiningan namin siya ng reaksyon pero di pa siya tumutugon. Sumbong pa ng mga complainants sa NAPOLCOM, mga opisyal pa umano ng PNP ang naging tulay para makausap sila ng abogado ng kalaban. Sila po yung nag-escort sa amin dun sa pagpasok namin sa loob po ng kustodya ng mga polis po dun sa kulungan, sa loob po ng Krami. This is a very serious allegation. We will investigate. We will get to the bottom of it. Ikinabahala ito ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Kung kinakailangan, handa raw sila magbigay ng seguridad sa mga complainant. And if they will ask for it, we will coordinate with the PNP. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Maaari umanong panagutin si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, ayon po yan sa isang law expert. Kasong kriminal ang nakikitang pwedeng isampa ng isang kongresista. Si Padilla handa naman daw humarap sa investigasyon. At nakatutok si Joseph Morong. Ngayon kumpirmadong kasama ni Senador Bato de la Rosa si Senador Robin Padilla sa kanyang pag-alis sa Senado, sinabi ni Padilla na handa siyang humarap sa mga investigasyon pero pagtatanggol niya, may illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court. matatanda ang inilagay ng Senado si Senador de la Rosa sa protective custody para mapigilan ang pag-aresto ng NBI na ang hawak lamang ay warrant of arrest mula sa banyagang korte ng International Criminal Court. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, pwedeng maharap sa mga kasong kriminal si Padilla. Obstruction of justice, harboring a criminal fugitive. The rational thing to do in the name of rule of law. Na isurrender na talaga at hindi kupkupin, hindi mag-provide ng sanctuary, refuge, or safe house for a fugitive. Sabi rin ni Justice Secretary Frederick Vida, sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. sa ilalim ng Presidential Decree 1829, may parusang hanggang 6 na taon na pagkakakulong o multa ng mula 1,000 hanggang 6,000 piso para sa sino mang magtatago o tutulong na makatakas ang isang tao na alam niyang may kinakaharap na kaso para hindi ito maaresto at malitis. Sa tugon na isinumite ng Office of the Solicitor General o abogado ng gobyerno, sinabing maituturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Hati ang opinyon ng mga abogado na kausap namin. Para kay Tamase, hindi malinaw kung maaaring makasuhan si Padilla ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi dito saklaw ang mga international procedure tulad ng pagpapahuli ng ICC. Maraming portion doon na sinasuggest na domestic yung proseso. Hindi ganun kaklaro under PD 1829. Sa prosecution ng criminal laws or criminal offenses. Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla lalo pat maliwanag na may warrant of arrest na gustong ipatupad ang NBI. Yung sinasabi nila na hindi siya umiskapo, umalis lang siya. So, at yung pinagsisigaw ng Senate President na kami ay tatalima lamang kung yan ay galing sa local court. Ngayon, hindi totoo yun.
walang basehan. Lalo-lalo na ngayon, yung TRO na inaasahan nila, sinabi ng Supreme Court, hindi namin ibibigay yan sa iyo. Dagdag pa ni Coyosa, hindi lamang si Padilla ang maaaring kasuhan ng obstruction of justice. Maari yung Senate President, maari yung nag-sponsor ng protective custody. The Supreme Court has already recognized in its previous rulings yung jurisdiction ng ICC for acts that were committed prior to the withdrawal. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit wala sa Senado, isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. Hindi dito oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may mga tanong na nasagot matapos ilabas ng Philippine National Police ang mga CCTV footage ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. Ang komprontasyon ng Office of the Surgeon at Arms at National Bureau of Investigation agents at kung paano ito nagsimula. Pinagtabi namin sa kuha ng aming crew at mga reporter. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang mga
pangyayari sa likod ng putukan sa loob ng Senado ng gabi ng May 13. Lalo na bigyang linaw sa mga CCTV na inilabas ng PNP. Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Matapos ang Facebook Live ni Senador Bato de la Rosa, dakong 5:30 PM noong araw na yon para manawagan sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado dahil may darating daw ng mga taga-NBI para arestuhin siya. Dakong 6:17 PM nang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS building, nakadikit lamang ng gusali ng Senado. Para raw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan papunta at galing sa Senado bilang pag-iingat sa nangyayaring tensyon sa Senado. Bagay na napag-usapan daw ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado. Pero ang kanilang pagdating tumuon sa oras na lumabas ang balita na hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihingi noong temporary restraining order ni De La Rosa laban sa pag-aresto sa kanya. Kaya noong mga oras na yon, naka-alerto na ang media para sa anumang posibleng mangyari. Sa timestamp ng CCTV, kitang nagsimulang mag-inspeksyon ang NBI sa mga anilay vulnerable na bahagi ng GSIS building dakong 6:51 ng gabi. Ganitong mga oras din na magsimulang maghanda si Nanoy Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sabi niya noon, may aaresto na niya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang mga naka-uniforming sundalo sa second floor ng Senado at nag-anunsyo na naka-lockdown muli ang Senado. Sa CCTV, bandang 7:17 PM, nakita ang dalawang NBI agents na ito na nasa outdoor canteen hallway. Ang isa sa kanila may inilalagay na upuan upang ipangharang sa isang hagdanan. Ganitong oras din namataan si De La Rosa no sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila noon mula sa opisina ng Senate President Alan Peter Cayetano. Dakong alas 7:30 ng gabi, nakuha na ng GMA News nang mag-drill o magbarena ang ilang tao sa isang pintuan sa bahagi ng GSIS building at lagusan patungo sa Senado na nasa kaparehong gusali. Ayon sa pulisya, mga taga-GSIS ang mga nagdidrill. Kasama rin nila ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Siniselyuhan daw nila ang pinto na nilagyan pa ng metal screw para hindi mabuksan. Ang pagbabarena, dinig na dinig sa kabilang panig na pintuan na bahagi ng Senate building. Dakong 7:43 PM, nakuhanan si Aplaska habang sinusuotan ng bulletproof vest. At ilang saglit pa, kasunod nito ay tinunguna ng armadong grupo ni Aplaska ang isang hallway sa Senado habang ang nakabuntot na media pinigilan ng makalapit. Dakong 7:46 PM, sa CCTV makikita si Aplaska na tumungo sa dulo ng hallway malapit sa bintana. Kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakot. Tatakbuhan kami dahil malakas sa mga putok. ang pinaputukan ng grupo ni Aplaska, ang NBI agent na nakita sa labas ng bintana sa outdoor canteen hallway. According to testimony of General Aplaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots towards to the vicinity of the NBI agent. Kita sa CCTV ang paglabas ng usok mula sa bintana matapos magpaputok si Aplaska at ang pag-atras ng agent. Makikita rin na may kumislap sa lugar kung saan nagkubli ang agent nang magpaputok ang NBI agent. Tinawag ito ng PNP na cover fire. At this point, the officer in charge instructed the agents do not engage. Makikita sa CCTV na napaatras dito ang usa-atib. Ilang saglit pa, mamamatay ang ilaw. Sabi ni Remulla, makikita na patuloy ang pagpapaputok ng usa-atim base sa pabugso-bugsong liwanag sa kanilang panig. Maya-maya'y lumayo na si Aplaska at nagkubli sa panig ng mga Marines.
Inasinta rin ni Aplaska ang pintuan para muling magpaputok pero ilang beses na nag-jam ang kanyang baril. Inayos ito ng kanyang aide at muling nagpaputok si Aplaska. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Ang komprontasyon ng USAA team at NBI agents nagtagal ng humigit kumulang 3 minuto. Takong 7:49 p.m., umatras na ang mga taga-NBI. Bandang 7:50 p.m., umalis na rin sina Aplaska sa kanilang pwesto. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Non-stop ang action dahil sa upcoming offering ng GMA ang magsasama sa series sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Yan at iba pang dapat abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni na Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni na Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Denny. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters si Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Nais daw ibida ni Ruru at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ako ng takbo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.